Message from the spirit guides. If you find yourself stuck in a situation or unhappy, or again, if you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Is it fear of the unknown, leaving toxic situation, or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit be fierce? So this is a message from your spirit guides. Okay, spirit guides, we all have spirit guides. Okay, and sometimes they don't do anything dahil sa hindi mo naman hinihingi yun sa kanila, but spirit guides considered to be like sinasabi nilang guardian angel. Okay, so but they are not angel, they are our ancestors, they are our spirit guides. So their spirit who is guiding us. Nung umpisa pa lang ng pinanganak tayo, nandyan na sila sa atin, nagsasama. Kaya lang, sometimes hindi mo sila napapansin kasi ayaw mo din naman, parang hindi ka din naman humihingi ng tulong sa kanila. So, they will not do anything unless you ask for it. So, etong message sa inyo ng spirit guides nyo, or kung sino man maka-resonate ng reading na to. Kasi hindi to para sa lahat. Okay. Hindi lahat ng tarot reading na pinapanood nyo, ibig sabihin, napanood nyo yun, para sa inyo na. Sometimes you felt na para sa inyo talaga, that there could be possible na para sa inyo talaga. Pero sometimes, pag nakikita niyo, napapanood ninyo yung reading na parang hindi naman kayo naka-resonate or hindi nyo naintindihan na parang magulo, baka hindi yun para sa inyo. Okay? Kahit napanood nyo yun accidentally. So, let's see bakit ito yung sinabi ng spirit guides mo sa'yo. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, so ask yourself, why are you still there? Bakit nandyan ka pa sa relasyon na hindi ka na masaya? Natatakot ka ba na sa kung ano man? Hindi ka na talaga masaya sa relationship ninyo. Ang nakikita ko dito, it's not about fear of anything or unknown, but this is fear of abandonment. I can see here that you are still really trying your best, or naglalakas loob ka pa din talaga dito to tell everyone, to show everyone that we are still okay, we are still in a relationship, and we are having this. I know that this person or my person will going to go offer me a new beginning one day, dahil sa sobrang mahal mo itong person na to. So this unconditional love ang nagpapastay sa'yo dito sa relasyon na to, kahit hindi na masaya yung pagsasama, because you still believe that this person will going to offer you this new beginning, victory in life, kahit pagod ka nang mag-antay kung kailan mangyari to, because of merong ang cheating na nangyayari dito sa relationship ninyo, and as a point na madami na ding tinatago itong person mo. You know that, you felt that. So parang as a point na ayaw mo siguro na may masabi yung ibang tao, because maybe you are very proud of your person, very proud of your relationship, that you don't want other people na will talk about this na, ay, nanloko lang pala to sa kanya, ay, ganun pala to. So parang gusto mo pa rin ipakita sa kanila, or relationship ba to, or marriage ba to, whatever it is, depende kung saan kayo naka-resonate, maayos pa din kayo kahit napapagod ka na mag-antay kung kailan mangyayari to. Honestly,
you are disappointed na sa mga nangyayari ngayon. You know? You are very disappointed na. And parang kumbaga feeling mo, lagi mong pinaglalaban yung sarili mo dito. Kumbaga lagi mong to fight for your worth, fight for your right could be, or fight for your love, and parang you are already disappointed, which hindi mo naman dapat gawin yun, you know. So parang para lang magkaroon ng harmony yung pagmamahalan ninyo, para lang makita ng tao na okay kayo. Ikaw yung palaging nagpapasensya, ikaw yung palaging nagpapatawad, ikaw yung palaging gumagawa ng paraan para lang maging maayos lang yung pagsasama ninyo, where your relationship is already cold and almost empty na. So meron ka talagang feeling dito na gusto mo nang lumayo, you know, gusto mo nang umalis, pero hindi mo nagagawa yon dahil sa mahal mo itong relasyon na to, or mahal mo itong pagsasama na to. Gusto mo na isang araw magtatagumpay din ako sa hangarin ko, na either na kami yung kakasal one day, makabuo kami ng pamilya one day, na kami yung magkatuluyan one day, kahit na dahan-dahan na kaming nawawasak dalawa. And I think you know what is happening here. Hindi ka inosente sa mga nangyayari. Hindi sabihin na hindi ko alam na nag-cheat siya, hindi ko alam na ganito. I think you know, you are aware, you are observing, but then parang as a point na nag-aaway nga kayo dito nag-aaway kayo, nakakapagod na, pero as a point pa din na nandyan ka pa din, na trying to survive, or trying to fix the problem para lang na maayos kayo one day. Kaya sinasabi dito na leaving toxic situation or people can be best thing you could ever do to your soul. Kasi alam mo kung bakit. Sa mga nakaresonate lang dito ha, sa mga nakaresonate dito, hindi mo nakalimutan mo na may sarili ka din na dapat mong mahalin, sa mga nakaresonate dito. So it seems like nilisan mo yung sarili mo para lang sa taong ito. And it's very hurtful to imagine or to feel na nagiging emotional ako na may mga tao na hindi nila na-appreciate yung pagmamahal. Na pinapakita sa kanila ng isang tao. And they still try to cheat on them, hurt them. Sa kabila ng lahat, ng mga ginagawa, I think ginagawa mo para sa kanya, you know. Ay, ganun talaga ako. Mahirap talaga maging empath, kasi mostly kasi talaga pag you are an empath person, hindi man to nangyayari sa akin, hindi ko to na, what do you call this, hindi to nangyayari ngayon sa akin. Actually, I'm very much fine and okay. Walang ganito na nangyayari sa akin, but then madali ako makaramdam in a way, because I am an empath. So parang nakukuha ko yung energy ng kung sino man naka-resonate dito, and minsan mahirap pagdating sa mga reader na empath, kasi minsan nadidrain din kami. So anyway, so nakikita ko naman kasi dito, there's nothing wrong about you. You just really love this person and you don't want to give up on this relationship or this love. But then parang nararamdaman ko dito kasi sa person mo is like what do you call this, yung parang nasasanay siya na ganun ka, na ikaw gumagawa lahat.
na nagpapatawad ka, na na lagi kang nandyan, and para sa kanya, whatever, kung ano man yung gagawin niya, okay lang, kasi okay lang din naman sa'yo, na hindi niya nakikita kung ano na yung paghihirap or sacrifices na ginawa mo para lang hindi kayo maghiwalay dalawa. So, sinasabi dito ng spirit guides mo, I think your spirit guides already see, of course, your spirit guides see you. Your spirit guide felt you. Your spirit guide is always there for you. Kaya, gusto na sasabihin sa'yo ng spirit guides, na might be, na sending you this message to me, that telling, kung sino man, kung nakaresonate ka man dito, that you need to stop this toxic situation already, and I think you need to start to find yourself na din. Find yourself na mahalin mo ulit yung sarili mo. Kasi, sa reading na to, nakikita ko is like parang hindi nakalimutan mo na may sarili kang mamahalin. Because nagiging weak ka na sa mga nangyayari sa'yo, that you thought that hindi to weakness. This is love, but sometimes it is not. So, sabi nga dito ng spirit guides is, the best thing you could do for your soul and your spirit, be fierce and leave that toxic situation. So, let's see the possible outcome here. Possible outcome if hindi ka aalis sa ganitong sitwasyon. Possible outcome kung magi-stay ka pa din sa kanya. See? The Devil card. Magbibigay lang to sa'yo ng sakit sa ulo, hindi makakatulog sa gabi, and also parang overthink, lalo na nandito, kasabay na stress, baka mag-aabot ka pa dito sa depression, and you really need to have your peace of mind once again. Baka kasi maglalo lang maging toxic yung relationship ninyo. Andito na kasi yung lies, jealousy, manipulation, andito na yung possessiveness, controlling, and andito na yung unfaithfulness, because this is already the Devil card, and also trapness. Okay, natatrap ka na dito, hindi ka na makakaalis. So, magiging very unfair pa din yung person mo sa'yo dito. Para makakaramdam ka pa na lahat ginawa ko and it's so unfair. So what will going to happen if you will going to move out from this toxic situation? Ano yung pwede magiging outcome kung wala na siya sa buhay mo at nag-move on ka na? Wow. So, if nag-move on ka na or nag-umalis ka na sa sitwasyon na to, honestly, this is not easy for you because you really love this person unconditionally. So, for you, this is unconditionally, but this is already toxic in a way. So, if you're going to walk away, if you're going to cut off the cycle and have some changes in your life, kumbaga, andito ka, trap ka sa isang sitwasyon and umalis ka, and to have some changes of your life, you walk away, you cut off yung paulit-ulit na cycle na nangyayari, and umalis ka, there is a possibility na hindi to madali para sa'yo kasi magkakaroon pa yung sa'yo dito talaga ng madaming option to choose. Kung ito yung mangyayari, ito yung gagawin ko. Kung ito yung gagawin ko, ito yung mangyayari, ito yung gagawin niya, ito yung gagawin ko. Parang hindi mo pa alam kung which option to choose, which decision to choose. Hindi to madali para sa'yo. Sometimes ka baka makikipag-usap ka pa sa taong ito
Kumbaga, sasabihin mo pa sa kanya yung mga decision mo or anything. Kumbaga ginawa mo siyang mundo. Kumbaga, sa lahat ng desisyon mo para sa sarili mo, sinasabi mo na sa kanya at hinihingi mo yung opinion niya, which is hindi dapat yun. So, if ever na aalis ka dito, they will going to have a good news for you. And if ever na aalis ka dito sa sitwasyon na to, mag-move forward ka, you will going to be someone one day na pag naka-move on na, focus sa goal, focus sa life, successful could be, mas madami ng mas malawak na yung mga iniisip mo about goals in life, about money, finances, about life, enjoyments. So, at hindi na kayo mag-uusap din itong person na to. Because I can see here na well, magkakaroon kayo ng mga few confrontations, but then magkakaroon na din ng peaceful yung life mo dito. And once that you're going to walk away or surrender this fight and just walk away from this cheating thing, feeling ko mas marami ka pang malalaman about sa ginagawa niyang cheating other than sa mga nalalaman mo. Pag kailangan mo lang talaga dito na maging brave, maging strong to cut off this connection and to end this cycle, you know. There's a possibility din nakikita ko dito that might be this person, etong person na to will realize your worth one day pag wala ka na. Kumbaga, may nakikita nga na ako dito baka kakausapin ka pa nito ulit and trying to get you back. But then, you will not allow yourself anymore. But depende pa din yun. Kasi if you are like married dito, sa sitwasyon na to, there is a possibility. It takes a lot of time pa, process pa, para makuha kanya balik. But, I think, if you are married here, magkakabalikan pa din siguro kayong dalawa nito in the future, but not now. Parang feeling ko, you will not going to accept this person na nawasak na talaga kayong dalawa. But then, if this person will really going to show you yung pagbabago niya, pagsisisi niya, yung ipapakita niya talaga sa'yo na totally nag-transform na siya into a good person or non-toxic person anymore. Might be during that time, matured na siya, and saka siguro pwedeng nakadepende pa din talaga yun sa'yo. Nakadepende pa din yun sa pag-move on mo. Pero ang importante kasi talaga dito is wag mong hahayaan yung sarili mo na, or wag niyong hahayaan yung sarili nyo na mapunta kayo sa point na iba na yung nagdedesisyon para sa inyo. And gusto nyo nangyayari yun sa inyo because you'd always need to kailangan lagi talaga na inuuna nyo yung sarili ninyo. It's not about selfishness, but this is about self-love. Kasi laging dapat mas may tiwala kayo sa sarili nyo kahit sa sino pa man. Dapat mas matibay yung pagmamahal ninyo sa sarili nyo kahit na sino pa man. Kasi if hayaan ninyo na iba na yung magde-decide para sa inyo, para na din kayong walking controller, human controller, kasi parang ganun na, robot or something like that. So wag nyong hayaan na gagawin nyo sa sarili nyo tapos kayo nasasaktan and waiting for the changes na gusto nyo mangyari na walang magbabago. Kasi ang isang tao, hindi talaga yan magbabago dahil lang sa ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Hindi yan magbabago dahil lang sa pinapakita mo yung sacrifices mo para sa kanila. Hindi na magbabago na mangyayari yun, awa. Pero may mga tao din talaga na they don't care. So, lagi niyong unahin na you need to care about yourself first, whatever will happen. Okay? Magbabago kasi yung isang tao pag gusto niya nang magbago.
Kasi kung yung tao magbabago dahil sa'yo, dahil mahal ka niya, sorry my dog, magbabago yung isang tao dahil sa'yo, dahil sa sobrang mahal ka niya. Pero kung hindi siya nagbabago dahil sa'yo, that means something else. So yun.